Si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, "Kung katwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos, inyong hatulan." Gawa, Kapitulo 4, versikulo 19. Pinagkalooban tayo ng Diyos ng dakilang kapangyarihan. May dakilang kapangyarihan ay may kaakibat na mabigat na pananagutan. Ang tunay na pananampalataya ay binigay sa atin ng walang bayad at ang kaawaan ng Diyos ay nagbigay sa atin ng kapangyarihang dadaig sa sanlibutan. Hindi ito binigay sa atin dahil karapat-dapat tayo rito. Ito ay kaloob na galing sa Diyos na ang dulo ay ang buhay na walang hanggan. Pagsikapan nating maingatan at ipakipaglaban ito. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ay makapagpapalipat ng mga bundok. Lahat ng hadlang sa ating harap ay hindi malaki at matibay upang pigilan tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Dapat nating saksihan at ipahayag sa iba ang tunay na Diyos na may pag-ibig na kayang magpalaya, magpagaling, at aliwin ang mga napapagal, bilanggo, may sakit, bulag, pilay, walang lakas at walang pag-asa. Walang imposible para sa atin. Ang ating tunay na pananampalataya ay nagpapalakas ng ating puso at espiritu upang hindi tayo manghimagot at sumuko. Sa pananampalataya, tayo ay naging mga pantas na nakakaalam at nakakaunawa hindi lamang ng mga bagay dito sa sanlibutan, kundi lalong higit ang mga makalangit na bagay ng Diyos. Sa pananampalataya ay nakikita natin ang Diyos sa kanyang marangal na kalwalhatian at kamangha-manghang kabanalan. Maging ang kanyang nakagiginhawang tinig ng katotohanan, kaawaan at pag-ibig. Mga kapatid, hindi ba tayo nagtataksil laban sa Diyos na nag-utos sa ating hanapin at ihayag ang kanyang kalwalhatian kung hindi natin ipangangaral ang Ebanghelyo? Sa harap ng lahat ng banta, huwag tayong matakot, kundi maging matapang at laksan ang loob. Wala tayong magagawa, kundi ang sabihin ang ating nakita at narinig. Hayaan natin ang ating kaluluwang pangibabawan ng sikap ng Panginoon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng mabubuting balita sa lahat ng kaluluwa.